Pasensya na ako ay may sipon. Kaya medyo mahirap huminga. Amen. So, tinalaki natin last time mga kapatid, no, why can't I receive the Holy Spirit? No? Kasi talagang nagbibigay sa Lord ng Holy Spirit. Yan yung mga pinag-aaral natin last time, no? Mga previous lessons natin. Ba't may nangangaral na ang Holy Spirit daw ay para sa mga apostles, napatunayan natin biblically, scripturally, that the Holy Ghost is given by God up to now para sa lahat, no? Praise God. Pero may mga dahilan bakit hindi matanggap yung Holy Spirit. Yan, no? So ating tinalaki last time, no, na ang Holy Spirit ay binibigay ng instant. Yan, no? Hindi inaabot ng 1 week or 1 month or years. Instant. No? Bakit tumatagal? Dahil may mga kadahilanan. Yan, no? Ano yung tinapos natin lesson last time? Ano yung isang dahilan? Kung tayo ay lack of repentance. Kung may kasalanan pa na nananatili natin, hindi nire-release o sinosurrender kay God, no? Hindi natin tinataligtan. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi matanggap ang Holy Spirit, mga kapatid. No? Pagka meron ka pang kasalanan na ginagawa, no? Nag-church ka, gusto mo makareceive ng Holy Ghost, pero you are living in sin, no? Hindi mo yan matatanggap. Dahil gusto ng Lord, no? True repentance. Repentance, pagtalikod sa kasalanan, paglapit sa Kanya. Hindi yung pagtalikod lang, kundi pagsunod sa Kanya. Yun ang complete repentance, no? Praise God. So tayo ay nasa pangalawang reason kung bakit hindi ma-receive ang Holy Ghost. Maaaring nakapag-repent ka na. Maaaring talagang sinurrender mo na yung kasalanan mo kay Lord. Maaaring talagang tinigil mo na. Maaaring talagang sumunod ka na kay Lord. Nagpabaptize ka na. In the name of Jesus Christ, Holy Ghost na lang ang hinihintay mo. Praise God. Ito ang pangalawang reason, mga kapatid. Doubt. Yan. Doubt or unbelief. Yan. Meron kang pagdududa. Yan, no? Meron kang pagdududa. Naranasan kayo, mga kapatid, kung bakit umabot ng 6 months bago ako nakareceive ng Holy Ghost kasi nagdududa ako. Tsaka konting unbelief kasi hindi pa natin nararanasan yun, no? First time mong marinig, meron palang ganun. So meron kang pag-iisip na pagdududa or hindi pa rin paniniwala, no? So yun ang nagiging hadlang din, no? Pag meron kang doubt, no? Or unbelief. Kaya sabi nito, no? Praise God. Without faith, it is impossible to please God. Sabi sa Hebrews 11:6. Buksan natin. Hebrews 11:6. Hallelujah. Sabi niya, no? But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So kung nagsisik ka talaga kay God, kung talagang gusto mong ma-receive ng Holy Ghost, kailangan wala tayong doubt. Kailangan hindi tayo, wala tayo sa unbelieving heart. Kailangan, sabi nga dyan, hindi natin mapiplease si God. Kasi si God, ay excited na bigyan tayo ng Holy Ghost. Kaya lang, praise God, pagka ikaw ay bibigyan ng regalo, o anak, may regalo ko sa'yo, ano ang attitude mo? Di ba, number 1, nakasmile ka. Di ba? Okay, sabihin sa'yo, na bukas ng umaga, paggising mo, may regalo ako sa iyo. Ano ang character mo? Ano ang gagawin mo? Halos hindi ka makatulog. Di ba, no? Tapos excited ka. Tapos masaya ka. Wow, may gift si Dad sa akin. Kaya yun. Minsan din na nakatulog, no? So, ganun dapat ang attitude natin, no? Dahil yung giver, napiplease siya. No? Pero pagka sinabihan tayo ng dad natin or mom natin na may gift siya sa atin at sabi na, at pinakita natin parang wala tayong hindi tayo excited. Sige, parang gano'n lang. No? Parang ano ang dating nun sa giver?
Parang, ay, ganun lang, hindi siya excited, hindi siya masaya sa ibibigay ko, pinaghirapan ko pa naman to. Parang ganyan yung ano. So, hindi nang please yung giver. Ganun din si God, mga kapatid. Pag sinabi niyang may promise siya sa'yo na matatanggap mo ang Holy Ghost today, maging excited ka. Huwag ka magduda. Maniwala ka. Dahil number one, ang nag-promise ay ang Diyos. Hindi tao, ang Diyos. Marami nang nakaranas dito na hindi pa nababaptize, naka-receive na ng Holy Ghost. Maging sila Cornelius, di ba? Hindi pa sila baptize sa water, bakit naka-receive na sila ng Holy Ghost? Dahil na-please na nila si God. Dahil habang nangangaral si Apostle Peter sa kanila, sila ay excited na sa pinapalita ni Peter. Andun na. Doon pa lang sa pangangaral pa lang ni Peter, napi-please na nila si God kasi nakikita na nila na ni God yung kanilang heart, yung kanilang mind. Kaya habang nangangaral si Peter, ang dating sa kanila nun, good news. Di ba, no? Good news ang dating sa kanila. Habang nagsasalita si Peter, kaya andun na yung excitement nila. Praise God na mayroon palang Holy Ghost. Maaaring nag-uusap-usap sila, uy, may Holy Ghost pala. Gusto ko naman tanggap yan. Di pa sila baptized nun. Kaya sabi doon, pinapaan kagad sila ng Holy Spirit of the Lord. At sila ay salita ng iba't ibang wika. Nag-speak in tongues sila, mga kapatid. So sabi niya, no, without faith, it is impossible to please Him. Kailangan meron tayong faith kay God. Pag sinabing faith, hindi lang yun sa isip o sa puso, no? Nakikita talaga sa atin yung excitement. Yan, no? Excitement. Praise God. Di ba sabi nga sa John 7:37? Buksan natin. John 7:37. Yan. Sabi dyan, hallelujah. Yan. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me. Kung sino man dyan ang uhaw, lumapit ka sa Kanya. Yan ang eksakto ni Lord Jesus. At sabi sa 38, he that believeth on me, yung naniniwala lang, yan. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. No? Kaya nga tayo mga nakareceive ng Holy Ghost, no? Wala tayong memorize, wala tayong inaral, no? Basta hindi natin alam kung paano mangyayari. Pero nung na-receive na natin yung Holy Ghost, ano nangyari? Eksakto, ganyan mga kapatid, out of His belly. No? Nagmanhid yung yung panga mo, praise God, yung tiyan mo, parang may nangyayari sa tiyan mo, hanggang umakyat. Yun yung sinasabi, Lord, out of His belly shall flow rivers of living water. Living water, nagpapatuloy sa Holy Spirit. Kaya sabi sa John 7:39, but this spake He of the Spirit. Yan, no? Which they that believe on Him. Ito lang, mangyayari yan sa naniniwala. Kaya kung nagda-doubt ka, kung unbelieving ka, hindi mo mararanasan yan. Kaya huwag mo na intindihin, no? Kung paano. Ang importante, narinig mo, at gusto mo, at naniniwala ka, magpuri ka sa Diyos. Dahil ibibigay niya talaga sa iyo yan, no? Kaya sabi niya sa 37, yung mga uhaw, paano ba tayo uminom pag uhaw tayo? Number 1, nakabukas ang bibig. Kaya magpupuri ka kay Lord. Number 2, paano ba? Nakaganyan? Hindi, nakaganyan. Ayan, no? Kaya sabi niya sa Old Testament, di ba, no? Open your mouth wide and I will fill it. Praise God, no? Kaya mamaya, no, gusto mo maranasan, baptize ka na sa water or hindi pa, posible mong ma-receive ang Holy Ghost. Praise God, no? Dahil may mga nakaranas na yan dito, wala pang di pa baptize, naka-receive na ng Holy Ghost. Yung iba naman na-baptize sa tubig, then naka-receive ng Holy Ghost. Scriptural yan, no? Nasa Bible yan. May mga na-baptize muna, then naka-receive ng Holy Ghost. May mga hindi pa baptized, naka-receive na kaagad ng Holy Ghost. Nasa Bible yan.
Praise God. So sabi niya, no? Kung uhaw ka, bumanga ka, uminom ka, pwede ka bang uminom sa baso na hindi ka naniniwala na may tubig? O, paano ka iinom na hindi ka naniniwala? Di ba, no? Paano yun? Kanya ka, hindi ka naniniwala? Di siguro. Di ba, no? Kung naniniwala ka na may tubig dyan, kasi minsan, di ba yung karton? Di ba nakakabili tayo ng tubig na may cover, hindi nakikita? O, di ba, nagbayad ka pa. Hindi mo naman nakita kung may milk talaga sa loob. Pero excited ka magsaksak ng straw. No? Parang excited ka ng sumipsip. Kasi alam mo may laman. Di ba, no? Ganun dapat ang faith natin kung gusto natin makareceive. No? Huwag ka na mag-doubt. Alam mo may Holy Ghost. Yan. Maniwala ka na. No? Magpuri ka na kung paano ka magsipsip sa iyong milk tea o anong kape yan o tubig. Ganun dapat ang attitude natin pagkatanggap ng Holy Ghost. Hindi po yan hinihingi. Yan, yung iba, nagkakantara pa, ako na Lord, hindi. Kasi gift yan. Hindi na hinihingi yan. Pinapaniwalaan na lang yan. Kasi gift na. Pag hinihingi mo pa, ibig sabihin, hindi pa pinibigay sa'yo. Huwag mo nang hingiin. Kasi sinabi niya na mismo, no? You shall receive the gift of the Holy Ghost. Acts 2:38, no? At sabi pa sa Joel 2:20, in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Praise God. Para sa lahat. Kasi sabi dyan, kung wala tayong faith, hindi natin siya mapiplease. Kaya kailangan sa atin nag-uumpisa yan. Andiyan na, readiness Lord. May promise na siya. May binitaw na siyang salita. Ang katapat na lang yan is your faith. Yan, no? Siguraduhin natin na wala tayong doubt. Siguraduhin natin na talagang naniniwala tayo dito. Praise God, no? Hindi ito tukol kay pastor o kay brother o kay sister. Ang tanong, naniniwala ka ba dito sa Bible na ito ay salita ng Diyos? Ganun lang yun. Pag naniniwala ka, okay ka na. Action mo na lang ang susunod. Dahil pag in-actionan mo ang salita ng Diyos, mangyayari yan, mga kapatid. Hallelujah. Sino dito nakareceive na ng Holy Ghost? Taas ang kamay. Praise God. No? Marami nang nakareceive dito ng Holy Ghost. No? At may kanya-kanyang experience. No? At napakasarap makareceive ng Holy Ghost. Dahil pag nakareceive ka ng Holy Ghost, may pinapakita sigit na iba-ibang revelation. Praise God. No? Hallelujah. Naalala ko yung mga kapatid natin dito, no? May isa, nung nakareceive ng Holy Ghost, andun siya sa Garden of Eden, tumutugtog ng gitara. Di ba? Galing, no? Galing ng mga experiences nila. May iba naman, tumatawid sa dagat, nakita yung Ark of Noah, pinapalik niya Lord. Praise God, sa mga history, no? May iba naman, kasama si Moses, pati yung tungkod, no? Praise God. Ako, hindi ako ganun. Nung nakareceive ako, nakita na ako na parang ganun lang. Parang jellyfish lang. Parang ako nasa outer space. Praise God. Nanonood na pala yung mga tao sa atin na nag-speak in tongues tayo. No? So, hindi siya memorize, hindi siya pinapractice. Nangyayari yun dahil nakalagay yun sa Acts 2:4, no? As the Spirit gave them utterance. Hindi ka tulad ng ibang church, no? Pinapag-memorize sila ng Latin, pinapag-memorize ng kung ano-ano ng mga iba-ibang language, tapos pagdating sa altar calling, o sige na, yung memorize mo, isabihin mo na doon, mali yun, that's a false teaching, delikado yun, that's a sin, no? Ang sabi sa Bible, pag nakatanggap ka ng Holy Ghost, you shall speak with new tongues as the Spirit gave them utterance. Ang Holy Ghost na iyong tinanggap, yun ang magsasalita sa iyong bibig at ikaw mismo ang makakasaksi. Ikaw mismo magtataka ka, nag-hallelujah ka, nag-worship ka kay God, pero iba ang lumalabas. Yan ang tunay ng Holy Ghost baptism. At huwag tayo matakot dahil napakasarap mga kapatid. Glory to God. Kasi sabi niya, no? John 7:39, but this spake he of the Spirit. Yung sinasabi niya, yung mga uhaw, lumapit sa akin at uminom, sabi ni Lord, no? Ang sabi niya sa 39, nagpapatungo ito sa Holy Spirit. At sabi niya, which they that believe on Him
should receive. Ang naniniwala lang yan ang makaka-receive. Praise God. Ang naniniwala lang ang makaka-receive. Kaya tanggalin na natin yung unbelief na yan. Tanggalin na natin yung doubt na yan. Maging excited ka na ngayong araw. Tatanggapin mo ang Holy Spirit. Praise God. Mahalaga ang Holy Spirit? Yes. No? Dahil sa Romans 8, pag hindi mo matanggap ang Holy Spirit, ano sabi sa Bible? Hindi ka sa Kanya. Kung hindi ka sa Kanya, kanino ka? Doon sa kabila. Praise God, no? Kasi yung Holy Spirit na tatanggapin mo, yun yung magbibigay sa iyo ng eternal life. Yun yung dahilan kung bakit ka makapasok sa kingdom of God. Kaya talagang ang devil yun, he is at work now in our time. No? Tinuturo niya na wala ng Holy Spirit. Tinuturo niya sa sanlibutan. Praise God, ng Holy Spirit ay sa mga apostles lang daw. No? We have to be careful sa mga pinapakinggan natin dahil nakasunod sa Bible. Ang Holy Spirit, no, ang magdadala sa iyo sa eternal life. Praise God. Kaya excited tayo makareceive ng Holy Ghost. No, ang Holy Spirit, no, yan yung term na ginagamit sa ating panahon. Holy Ghost is the term that they use in their time. Pareho lang po yun, mga kapatid. Sabi niya, John 7:39, but this spake he of the Holy Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given because that Jesus was not yet glorified. Ayan. Andyan pa kasi si Jesus nung time na yan. Kaya wala pang Holy Spirit na bumababa. Kaya nga sabi ni Lord Jesus sa kanila, it is expedient for me to go. For if I will not go, the Holy Spirit will not come. Why? Sabi niya, kailangan, importanteng ako'y makaalis. Dahil kung hindi ako aalis, hindi bababa ang Holy Spirit. Why? Because siya rin yun, mga kapatid. Praise God. Siya rin yung Holy Spirit. Praise God. So sabi niyo, mga kapatid, no? Without faith, it is impossible to please God. When a person prays in doubt or without faith, he is praying to displease God. Kaya kung nagpipray ka, pero may doubt ka, at wala kang pananampalataya sa sinasabi niya, displease na Diyos ang nakikinig sa'yo. Praise God, no? Ba't pa nagpipray sa akin? Ito, hindi naman pala naniniwala. O, di ba, no? No? Pag nagpipray ang tao na walang faith at may doubt, he is praying to displease God. Praise God. Walang mangyayari sa mga kapatid. It is impossible to overstress the importance of faith. Ano yun? Pinipilit. Akin na, Lord, akin na. Talagang ginagawa lahat. Nagpapakahirap. Praise God, no? Hindi ganun, mga kapatid. Too much physical or mental, no? Na inakala nila makukuha sa ganun. Hindi ganun. What we need is only to believe God's word and to have faith. Sinabi ni Lord dyan, susundin ko lang. Susundin ko lang, may mangyayari. Yeah. Praise God. Sabi niya, no, the importance of faith, no meaningful relation of any kind can be established except it be on the basis of simple trust. Simple trust lang ang hinihingi ni Lord sa ating mga kapatid. Simple trust. Praise God. Between the parties involved. God is deeply grieved when people doubt Him. Pag nagpipray ka at nagdududa ka, displease si God. Hindi masaya si God. Kaya pag nagpray ka, praise God, pinag-aaral natin yan sa prayer meeting every Friday, no? Pag nagpray ka, maging excited ka dahil na-release mo na yung prayer mo kay God. Maging excited ka dahil ano yung faith mo, may gagawin ang Diyos. Ganun dapat ang attitude natin, no? Pag nagpipray tayo kay God. Hallelujah. Buksan natin sa James chapter 1, 6 to 7. James chapter 1, verses 6 to 7. Yan. But let him ask in faith, nothing wavering.
No? Pag sinabing faith, nothing in wavering, hindi ka nagpe-pray, niwala ka, hindi ka niwala. Niwala ka, hindi ka niwala. No? Kung maniwala ka. Kung hindi ka maniwala, huwag ka na maniwala. Pero kung naniniwala ka, kailangan steadfast yun. Naniniwala ko, Diyos yan eh. Hindi naman tao yan eh. Diyos ang nagsalita sa akin eh. Diyos ang nagbitaw, hindi tao. Diyos. Praise God. Kaya, huwag tayo magduda mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang Diyos ang bumitaw. Praise God. Kaya sabi niya, no? But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Dahil kung siya ay nag-waver yung kanyang faith, para daw siya yung tubig sa dagat, sa alon. No? Ano ba yung dulo ng dagat? Yung beach? Yung shore? No? Sa Tagalog, ano ba yun? Dalampasigan. Grabe, lalim to. Dalampasigan. Pag ang faith mo daw ay nag-waver, no? Yung faith mo daw parang tubig na dun sa dalampasigan. Ayos no? Gumaganon, bumabalik. Gumaganon, bumabalik. Yan ang nakikita ni God. Hindi yan ang gusto ni Lord na faith. Ang gusto ni Lord na faith, kung sa dagat ka, sa dagat ka. Kung sa dalampasigan ka, sa dalampasigan ka. Kailangan tumayo ka kung saan ka talaga. Hindi pwedeng, oo Lord, ay hindi na lang, siguro, tsaka na, no? Later, hindi. Gusto ni Lord, I believe Lord, I believe your word. Praise God. Di ba yung isang sundalo na humingi siya ng prayer kay Lord Jesus? Yung sundalo kasi siya, yung anak niya nasa bahay nila malayo. Ano sinabi niya kay Lord Jesus? Lord, sabihin mo lang na yung anak ko pagagalingin mo ngayon. Hindi mo na kailangan pumunta doon, sabi niya kay Lord, no? Dahil sundalo ko, pag sinabi ko sa mga tauhan kong kanan, kumakanan sila. Pag sinabi ko sa mga taong kaliwa, kumakaliwa sila. Ngayon, Lord, sabihin mo lang na ngayon pa lang, pinagaling mo ng anak ko, uuwi na ako. Hindi mo kailangan pumunta doon. Yan ang faith na gusto ni Lord. Praise God. Kasi si Lord, omniscient, all-knowing. Alam niya ang faith ng sundalo na kausap niya. Ano pa? Omnipresent. Andyan si Lord, pero andun din si Lord because God is a spirit. So, ang ganda ng faith ng sundalo, naging super acceptable kay God. Ano sinabi ni Jesus sa kanya? Dahil sa iyong pananampalataya, umuwi ka na, yung anak mo magaling na. Di ba? Praise God. Kaya ganun dapat yung ating faith, mga kapatid, no? Nagsalita na siya, nakasulat na, sundin mo lang, may mararanasan ka. Totoo yan, mga kapatid. Praise God. Kasi sabi niyan, sa verse 7, kung ganyan ating faith, bumabalik-balik na tubig, for let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Pag ganyan ang faith, mga kapatid natin, wala tayong mariris. Kaya minsan siguro, yan ang nag-i-cause kung bakit may prayers ka ilang taon na hindi masasagot. Kasi kakatapos mo palang mag-pray, ang sasabihin mo kagad, siguro ko na Lord. Sana yun. No? O kung hindi, bahala na. Wala na yung faith mo. Ang maganda dyan, thank you Lord, nakinig sa akin si God. Alam niya na ang dapat. Alam ko may gagawin si God. Excited ako. Dapat ganoon, mga kapatid. Praise God. Kaya mamaya, no? Kung gusto natin makalisin ng Holy Ghost, ganoon dapat yung ating focus. Lord, nagsalita ka. Gusto ko matanggap na yun yung regalo mo. Mag-start ka magpuri kay God at may mararamdaman ka. Once na may naramdaman ka, huwag kang tumigil. Kasi may mga ganyan. Pag may naramdaman, hindi yun. Tumitigil, natatakot. Praise God, kaya hindi na nakatanggap talaga. Praise God, dahil yun ang nakalagay sa Bible, mga kapatid. Out of your belly shall flow out rivers of living water, no? May maramdaman ka sa kamay mo na parang basta may vibration hanggang sa tiyan mo, hanggang sa nag-worship ka,
nag-worship ka, nagnanam na to, hanggang sa marinig mo, iba na ang lumalabas sa bibig mo. Yun yung Holy Ghost baptism. Hindi yung ang isay lang natumba, masaya, ay may Holy Ghost na. Hindi ganun. Walang ganun sa Bible. Lahat ng nakareceive ng Holy Ghost sa Bible, nag-speak in tongues. Praise God, no? Hindi nanigas lang, natumba lang, humahagulgul lang, no? Pero ng Holy Ghost, wala po yun sa Bible, no? Praise God. So yan, binibigyan tayo ng instruction ni Lord today, no? Ano mga magiging dahilan ng paghadlang? It is difficult to describe how great an insult it is to God when we disbelieve Him. So, insulto kay God yun pag hindi tayo naniniwala. Praise God, no? Maging yung mga nagpapapako sa cross, no? Pagka, anong araw yun? Pag nagpapapako sila? Simana Santa. Yan. Mahal na araw yun, di ba? No? Praise God, no? Nagpapapako sila sa cross. Gusto ko makakilala ng ganun. Kasi wala namang utos si God na gawin nila yun para patawan sila sa kanilang kasalanan. Praise God. Simple lang ang utos ng Diyos para patawanin sila sa kanilang kasalanan, no? Be baptized in the name of Jesus Christ and receive the Holy Ghost. Doon ka nagiging born again. Hindi mo kailangan maghirap. Yung iba, nagpapapako pa sa cross, no? Sinasaktan pa yung sarili. Akala nila, pinapatawad sila ng Diyos. Hindi, no? Blasphemy po yun sa Diyos. Insult yun sa Diyos. Kasi ginagaya nila si Lord Jesus Christ. Si Peter, nung pinako sa cross, nag-request pa siya na kung maaari, pabaliktad dahil ayaw niyang gumaya kay Lord Jesus Christ. Ang mga tao sa sanlibutan ngayon, ginagaya si Lord Jesus. Hindi pwede. Bakit? May malaking difference. Ano yun? Yung blood ni Jesus Christ, walang kasalanan. No? 1 Peter 1:19-20. Nung pinako si Lord Jesus Christ sa cross of Calvary, ang blood niya, precious, walang kasalanan. Kaya may power to forgive all our sins of the world. May power to remit all our sins. Eh kung ako magpapapako ko sa cross sa cross, yung dugo ko may kasalanan. May hindi siya blameless. No? May kasalanan. Insult yun kay God. Praise God. Ako mismo eksakto. Yung dugo ko mismo eksakto. Pambayad sa kasalanan ko. Hindi ako mabubuhay. Imperno ang dating ko. No? Kaya yung mga tao ngayon, maraming ginagawa para akala nila pinapatawad sila sa kanilang kasalanan. No? Praise God. Kaya nga si Adam and Eve, no? Nung nagkasala, ano ginawa nila? Kumuha sila ng dahon ng igos. Puno ng igos. Ano ginawa nila? Ginawa nilang damit nila. Bakit? Tatakpan nila yung kanilang katawan. Dahil naghiya sila sa bawat isa. Nagkasala sila. Tinanggap pa ng Diyos? Hindi. Tinanggap ng Diyos sa kanila yun. Binigyan sila ng Diyos ng balat ng tupa. Balat ng lamb. No? Kaya si Jesus in the New Testament, tinawag na the Lamb of God. Yan, no? Pero bago sila nang bihisan ng balat ng lamb, nagkaroon muna ng shedding of blood doon sa Garden of Eden. Nagpatay muna ang Diyos ng tupa sa Garden of Eden at yung balat nun, ginawa niyang damit para kay Adam and Eve. Doon pala nag-reflect na yung gagawin niya sa kanyang begotten Son. Nagkaroon ng shedding of blood at yung damit, water baptism in Jesus Christ's name. Galatians 3:27. No? Kaya simple lang ang utos ng Diyos para tayo ay maligtas at makatanggap ng Holy Ghost. So sabi dyan, praise God, insult sa Diyos pag tayo ay gumagawa pa ng ibang bagay na hindi niya utos. Bakit? Kompleto na ang Bible. Andito na ang instructions. Bakit pa tayo gagawa ng iba? Di ba ang tatay natin, pag binigyan ka niya, anak ha, gusto ko alas 6 ng gabi, andito ka na sa bahay. Ganyan ang tatay ko noon. No? 6 before dinner, you have to be home. Okay, Dad? Ano ginagawa ko? Dumarating ako alas 8.
Wala ako sa dinner. Makita ko na lang sa mesa, wala nang pagkain. Maaasa yung pagkain ko, you were late. You don't deserve to eat. God gave you the instruction to be home by 6. Sabay-sabay tayo magdi-dinner. Hindi ka dumadating. Yan ang consequences. No? Ganon din mga kapatid, si Lord, offense yun kay God. Pag nagbigay siya ng instruction at gumawa pa tayo ng iba, yun, offense yun kay God. Kung yung tao nga na-offend no? Kasi sabi niya, no? It is difficult to describe, hindi mo man describe how great an insult it is to God. Ibig sabihin, no? Napakalaking insult sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. When we disbelieve Him. Buksan natin, sabi niya, no? Doesn't it cause you to feel bad when people disbelieve your word? O, di ba? Sabi mo sa best friend mo, uy, alam mo ba, ganito, ganyan. Hindi ako niwala sa'yo. O, di ba? Ang sama ng feeling. Nakakalungkot, di ba? Hindi na totoo. Hindi ako niwala sa'yo. Sinungaling ka. Di ba? Ang sakit sa dibdib ng best friend mo yun. Di ba? Nalap mo yun. Tapos di maniniwala sa'yo. Praise God. No? So, great insult kay God yun. Pag hindi tayo sumusunod sa kanyang instructions. No? Kaya sabi dyan, hallelujah. Sabi dyan, doesn't it cause you to feel bad when people disbelieve your word? See how God feels. So, ganun din. Kung na-offend ka, dahil hindi ka pinapaniwalaan ng mami mo or daddy mo, kahit nagsasabi ka ng totoo, no, hindi ka pinapaniwalaan. Di ba, minsan nangyari sa atin yun, nagsasabi tayo ng totoo kay daddy, tsaka kay mami, tapos hindi naniniwala sa atin. Di ba, ang gabi natin, hanggang sa pagtulog natin, may sama tayo ng loob. Di ba, nagmumurmur ni mga bibigyan. Di ba, no? Hanggang bukas sa umaga, pagising, may sama ng loob. Bakit? Hindi ka paniniwalaan dahil nagsasabi ka ng totoo. Yan din si Lord. Sinabi ni Lord, bibigyan kita ng Holy Ghost para ka lang uminom ng tubig. Maniwala tayo, mga kapatid, para hindi ma-offend si God at maranasan natin. No? Praise God. So, ano pa ibang cause, mga kapatid? Forgive yourself. Amen. Minsan kasi, nagkasala ka, feeling mo, no? Ang problema kasi yung feeling Puro feeling. Ang feeling mo, hindi ka pinatawad ng Diyos. Binubulang ka kasi ng Diablo pa rin. No? At times, we refuse to accept the Holy Spirit. There are times na hindi natin tinatanggap. Ayaw ko. Yan. Ayaw ko. Praise God. Because we cannot allow ourselves to believe that God has forgiven us. Yan yung ginawa ni Apostle Paul, mga kapatid, nung pumunta siya sa mga Jews. Sinesira niya ang mga Jews. Ano sabi ng mga Jews? Hindi kami karapat-dapat. Reverse self-pity, pero disbelief. Hindi kami karapat-dapat yan. Ano sabi ni Paul? Dahil sa inyong sinabi, I will turn to the Gentiles. Kaya napunta sa atin si Apostle Paul, si Peter sa Jews. Praise God. Dahil sa inyong sinabi niyo, hindi kayo karapat-dapat. Sinabi na nga ng Diyos na para sa inyo ito Sinabi na nga ng Diyos na ililigtas kayo Tapos ang tao pa, kayo pa, magsasabi na, hindi yan para sa akin, hindi ako karapat-dapat. Sinabi na nga ng Diyos na para sa ito Ikaw pa ang nagsasabi, hindi para sa akin yan. Praise God, no? Kasi sabi ni Paul, Apostle Paul, dahil sa sinabi nyo, lilipat ako sa mga hintil. Tayo kasi hintil tayo, hindi tayo Jews. Gentiles tayo, no? Praise God. So sabi niyo, mga kapatid, hallelujah. At times, we refuse to accept the Holy Spirit because we cannot allow ourselves to believe that God has forgiven us. May mga kasalanan kasi tayo nagawang malaki. No? Sino dito nakagawa na ng mga kasalanan malalaki? Praise God. No? Naalala ko yung anak ko. Ano siya? 13 years old. May nagawa siyang kasalanan. Tapos, kinuwento niya sa akin. Sabi niya, Dad, alam mo, galing ni God. Sabi sa akin. Bakit?
Kasi nakagawa ako ng kasalanan. So, ano ginawa mo? Nag-pray ako kay God. Ay ko, good. Ano pinag-pray mo? Napatawarin ka? Hindi. Ano? Bigyan niya ako ng sign para malaman ko kung pinatawad niya ako. Anong sign? Sabi ko kay God, magpalanding siya dun sa school ko. Nakaupo ako dun sa basketball court. Magpalanding siya ng 3 dove. Pag hindi 3, ibig sabihin, hindi niya ako pinapatawad. Kung hindi na request mo. So, antay siya. Dumating isang dove. Saya-saya niya ngayon. Habi niya, dalawa na lang. Dalawa na lang. Ngayon ako, dumating na naman yung isang dove. Isa na lang. Hindi dumating yung pangatlo. Nalungkot siya. Dito. Paano to? Tumayo siya. Umalis malungkot. Bago siya tumalikod, dumating yung pangatlo. Sabi, yes. Umuwi siya. Saya-saya niya. Pinatawad ako ni Lord dad. Pinatawad ako ni Lord. Sabi ko, paano kung hindi dumating? Paano kung 2 lang? Paano kung nagsabay-sabay 5? Di ba? Humingi ka ng 3. Dumating 5. O kaya humingi ka ng 3. Dumating 2 lang. Does it mean that God did not forgive you? Di ba? Sometimes, yan ang dahilan kung bakit di mo malis yung Holy Ghost. Because sometimes, hindi enough sa'yo ang word ni God. Naghahanap ka pa ng sign. Sinabi na nga ni God, basa natin mga kapatid, 1 John 1:9. Pag sinabi ni God na pinatawad ka na niya at nilinis ka na niya, that's it. You don't need a sign. Praise God, ang dami kasi mahilig sa sign. Kung para sa akin yan, manginig ako, ay naku. Diba? Praise God. Kung maraming hinihinging sign para lang ma-prove, no? Na talagang galing kay God. Praise God. Ano sabi sa 1 John 1:9? If we confess our sins, that's it. That's all we need. Kaya sabi niyan, if may gagawin ka lang, anong gagawin mo? Confess your sins to God. If we confess our sins to God, pinag-aralan natin yan, di ba? Paano mag-confess? Detailed. Name the sin that you did. Hindi mo isasum up parang nakapilap siya, parang mga folders, Lord, mga kasalanan ko, Lord. Kailangan maging detailed ka sa paghingi ng Lord. Nagkasala ako sa dahil nag-lie ako. Name your sin. Yan, no? So sabi niyan, if we confess our sins, ano sabi niyan? He is faithful. Praise God. Kaya mo ba ng dove dyan? If we see 3 doves, He is faithful? Hindi. Di ba? Paano kung kalabaw ang tumawid dun? If we confess our sins, He is, number 1, faithful. Number 2, and just. Wala siyang favoritism. Di ba sabi nga sa Bible, our God is not a respecter of man. Wala siyang, ito, mayaman to. Ito, mataas ang tinapos ito. Ito, ano lang to. Hindi ganun si God. Si God, pantay sa atin lahat. Just. To forgive us. Pangatlo. Faithful, just, and to forgive us our sins. Amen. And pang-4, cleanse us. Yung hugasan ka niya, lilinisin ka niya. Saan? From all. Hindi some, hindi few. Hindi konti lang. Lahat ng kasalanan mo na ilalapit mo sa Diyos, na ihihingi mo ng tawad sa Kanya, matatawarin ng Diyos. Hindi mo kailangan ng signs. Yan ang nagiging cause minsan ba't hindi mo ma-receive ang Holy Ghost. You think that you are not qualified. Sino ba qualified sa atin? Walang qualified dito. It is God who makes the unqualified qualified. Lahat
walang qualified dito. Kaya nga, nahayag siya sa laman. Kaya nga, binigyan niya kanyang bugtong na anak. Dahil kung hindi, walang qualified dito. Praise God. Kaya His Word must be enough. All we need is to have faith in His Word. That's it. Di mo kailangan paghirapan. Praise God. Kasi sabi niya dyan, no? Yan ang nagiging isang cause, mga kapatid. No? We cannot allow ourselves to believe. Di natin inaalaw natin isang na maniwala that God has forgiven us. Kaya pag sinulat yan at in-apply mo, that's it. Kaya ang trabaho ng Diablo, mga kapatid, ganito. In-apply mo. Humingi ka ng tawad. Naging specific ka. Humingi ka ng tawad. Thank you, Lord. In Jesus' name. Anong gagawin ka ng Diablo? Right after you pray, hindi kasi naman siguro pinatawad. Pinatawad ka kaya? Yan ang trabaho ng devil. Kaya be careful of the voice that we hear. Not all voice, not all whispering voice is from the Lord. Paano mo naman, Pastor, pagka ang voice ay hindi galing sa Diyos, if it contradicts His Word. Di ba? Ano sabi ni God kay Adam? Pag kinain mo yan, walang sala kang mamatay. Di ba? Genesis 2:16. Pag kinain mo yan, walang sala kang mamatay. Ano sabi ng devil? Hindi ka mamatay. Di ba? There are two voices that we need to be careful hearing here on earth, mga kapatid. The voice of the Lord and the voice of the devil. So how to know? We must always check the voice. Which one contradicts His Word? Which one is in a line of His Word? So, ibig sabihin, ito ang final nating decision, Word of God. Hindi tayo lalabas o internet o whatever o mga lessons, hindi. Andito nakalagay. Pag sinabi ni God na nag-confess ka at papatuwarin ka niya, that's it. That's all we need. No? Kaya sabi dito, no, ang iba hindi makareceive ng Holy Ghost dahil, praise God, hindi natin mapatawad ang ating sarili. Ang Diyos na nagpatawad, ikaw ba? Hindi magpatawad sa iyong sarili. No? Pag nag-confess ka, ang Diyos ay nagpapatawad. So we continue to repent and cry out for forgiveness. Ganyan ang nangyayari. No? Praise God, hindi makakasin ng Holy Ghost kasi iyak ng iyak, repent ng repent, no? Hingi ng tawad. Samantalang hiningi niya na ng tawad yun kahapon. Hihingi niya na naman ng tawad yun ngayon. Hihingi niya na naman ng tawad yun bukas. Hindi niya na, inisip na, anak, pinatawad na kita kahapon pa. Di ba? Praise God. Hallelujah. What may appear to some as an oversensitive conscience, ikaw na lang yun. Praise God. Isip mo na lang yun. That's number one. No? Kahit na nakasulat na, no? At nagdududa ka pa rin, hindi ka pinapatawad, again, insult yun kay God. Pag sinabi ni God na, anak, pag humingi ka ng tawad sa akin, patatawarin kita. Believe it. Hawakan mo yun. Kasi may mga nakakagawa na kasalanan na nasa utak na natin, hindi na nakakaalis. No? Hawak na natin. Bakit? Ang devil nagko-continually whisper to us, hindi ka pinatawad, mamalaki na gawa mo. Matindi ang ginawa mo. Hindi ka basta-basta patatawarin ng Diyos. Yan ang trabaho ng devil. Ang sabi ng God, from all unrighteousness, sa lahat ng pagkakamali mo, patatawarin ka ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. So sabi niyo mga kapatid, what may appear to some as an oversensitive conscience is nothing more at times than an attempt of the devil, to hold or to keep the candidate under condemnation. Kaya ano nangyari? No? Hindi kino-condemn mo yung sarili mo. Yan, masama ako sa opera. Hindi ako karapat-dapat. Sila, karapat-dapat lang sila makatanggap kasi mababait sila. Ako hindi. Yan ang epekto ng pinapakinggan natin yung bulo ng devil. Kino-condemn natin ang sarili. Ano sinabi doon sa Old Testament? Gaano ka man kapula, papuputiin kita. Diba? Kaya huwag mo isipin na mas masama ka dito, mas mabait siya sa'yo. Hindi. Lahat tayo sinner. Nung hindi pa tayo nakakasunod kay Lord, lahat tayo sinner. Kaya sa Revelation siya, mga kapatid, ang pumatay at ang nagsinungaling ay papunta sa impyerno.
O, bakit? Dahil lahat pinanganak sa kasalanan. Psalms 51:5. Kaya nagsinungaling ka man, o nakapatay ka man, o ano man, matindi kasalanan na gawa mo, mag-confess ka kay God. Instant patatawarin ka ng Diyos. Hindi siya katulad ng tao na pag humingi ka ng tawad, sige okay na yun. Pero meron pa rin sama ng loob. Bukas hindi ka kinikipo. May dala-dala pa rin sa nagawa mo sa Kanya. Ang Diyos hindi. Pag humingi ka ng tawad ngayon sa Diyos, ngayon patatawarin ka niya. Ngayon lilinisin ka niya. Ngayon babaguhin ka niya. Ganyan ang Diyos, mga kapatid. Nakasulat yan. Kaya sabi dyan, feelings na lang yan. Sabi niya, attempt of the devil to hold or keep the candidate under condemnation. Entertain ka ng entertain. Ng bulong ng devil. Hindi ka pinatawad. Wala. Ano nangyari sa'yo? Nako-condemn ka. Kaya yung iba nagpapakamatay. Alam niyo bang mag-iingat tayo mga kapatid? Ang voice ng devil ngayon matindi. Maraming mga bata pa nagpapakamatay. Why? Dahil ini-entertain ang bulong ng devil. Ganyan nangyari kay Judas Nag-repent siya nung sinuli niya ang 30 silvers of coins Nung nakita niyang ipapako si Lord Jesus, sinuli niya ang 30 silvers of coins. Kaya lang, ang mali niya, hindi siya bumalik kay Jesus. Nag-solo siya. Ano nangyari sa kanya? Nabulungan siya ng bulungan ng devil, kaya siya nagbigti. Anong tawag doon? Remorse. Nagkaroon siya ng galit sa kanyang sarili. Kaya yung mga nagpapakamatay, ganyan, nagkakaroon ng galit sa sarili. No? Napansin ko masyadong nauso yung ano ba yung tawag nila? Yung parang nasa utak, nasa mental. No? Ha? Anxiety. Hindi totoo yung mga kapatid. That's the voice of the devil. Praise God, hindi uubra ang anxiety pag naniniwala ka sa salita ng Diyos. Praise God. Hallelujah. May kapatid rin kaming ganyan, nakaranas ng anxiety. Lagi na lang malungkot. Nung kinausap yan, na-realize din. Attack ng devil. Lagi kang dinidiktikan. Masama ka. O kaya, pinapatingin ka sa ibang tao. Mali siya. Puro negative. Ano nangyari? Affected ka na. Praise God. Kaya na lang, may nabalitaan ako. Youth. Mga 24 lang, 25 years old. Nabalitaan ko lang. 2 days ago, nagpakamatay. Batang-bata. Dahil sa problema. Praise God. No? Pag nagpakamatay ka, heaven ka ba? Hindi. Dahil walang taong may karapatan magbawi ng kanyang buhay. Hell yun. Praise God. Tatakas ka sa problema sa lupa, ang papasukan mo mas matindi, eternal pa, walang katapusan. Di ba? Kaya kung may problema ka, turn to Jesus. Wala nang iba. Turn to Jesus. Siya ang isa kasagutan. Dami ngayon dito, no? Nung nag-turn kay Jesus, nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng joy. Dati umiyak sa libutan ngayon, umiyak sa saya, umiyak sa pag-ibig ng Diyos, umiyak sa Holy Ghost, umiyak sa pag-asa, sa hope. Lahat na! Praise God. Hindi na tinatablan. Dahil sa Panginoon, mga kapatid. No? Kasi sabi dyan, no? Attempt of the devil to hold or keep the candidate under condemnation so that he will not, with faith, accept the forgiveness that God has already given. Yan, no? Kaya ang devil nagtatrabaho sa salibutan ngayon. Pagka nadidepress ka, lapit ka lang kay Jesus, magbasa ka ng Bible, no? Tumawag ka sa Kanya, manalangin ka. Praise God. Dahil sabi nga, no? Mas makapangyarihan ang Diyos na nasa atin kaysa sa Diyos ng sanlibutan. Praise God. Hallelujah. Kasi sabi dyan, be careful, be aware, it might not be yourself already, but the whisper of the devil. Isipin mo, ikaw ba to na nag-iisip na hindi ka pinatawad o binubulungan ka ng devil na hindi ka pinatawad? Either way, parehong mali. Kung ikaw yan na nag-iisip,
mali dahil nakasulat, pinatawad ka. Kung devil na nag-whisper sa'yo, i-reject mo, i-rebuke mo dahil pinatawad ka na ng Diyos. Kaya hindi ka madadala sa anxiety, mga kapatid. Hallelujah. It is one thing for God to forgive, but quite another for one to accept His forgiveness. In order for God's forgiveness to be appropriated to us personally, we must, by faith, believe that we are forgiven and accept it. So it is God's job to forgive. How? He will write it to you. He will preach it to you. He will teach it to you. He will spread it in the world that we have a forgiving God. But we have a part. What is our part? To believe it. Believe it. Yung mga nagpapakamatay, mga nag-drugs, lahat na nalulong because they don't want to believe it. Diba? Lagi na sa, kung may Diyos, bakit ganito? Kung may Diyos, laging ganyan. Kung may Diyos, bakit ganyan? Kung may Diyos talaga, bakit ganyan? May Diyos, di ka lang kasi nababasa eh. Hindi ka lang kasi nagpapahayo, hindi ka lang kasi nakikinig, ayaw mo lang kasi magbigay ng time kay God. Paano mo malaman kung may Diyos talaga o wala? Di ba? Praise God. Kasi sabi dyan, ang trabaho ni God ay magpatawad. Isa yun sa ino-offer ni God sa atin. Isa yun sa benefit na meron tayo. Kahit anong kasalanan pa ang nagawa mo, patatawarin ka ng Diyos. Meron lang isang hindi. Ano yun? Blasphemy of the Spirit. Ano yung blasphemy of the Spirit? Yung hindi paniniwala sa Kanya. Yan ang hindi niya kahit patawarin. Paano ka papatawarin nang hindi mo pinapaniwala ang nagpapatawad? Di ba kinalisa doon? Praise God, no? Blasphemy of the Spirit. Hindi na naniwala sa Holy Spirit, hindi na naniwala sa Word of God, hindi na naniwala sa Diyos. Yan, blasphemy of the Spirit. Yan ang hindi niya mapapatawad. Pero lahat ng klaseng kasalanan, kaya niyang mapatawad. Kaya ma-encourage tayo mga kapatid, no? So yan ang isang sign, no? Another sign, no? Doubt and unbelief. Kasi sabi dyan, hallelujah. So many times when the Holy Spirit is moving upon someone, nag-move na. Mamaya, mararanasan nyo yan. Nag-move na. Ano itong naramdaman ko? Ba't may naramdaman ako? Ba't may wind? Ba't may hangin? Yung sabi ni Jesus kay Nicodemus, yung wind, darating. Yan yung nangyari sa mga apostles, bumaba ang wind. Yan yung nangyari sa Samaria, bumaba ang Holy Spirit. Kaya pag nararamdaman mo yung mamaya, no, ituloy mo ang pagpupuri. Dahil gustong-gusto ka na i-baptize ni Lord sa Holy Ghost. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi dito, no, so many times when the Holy Spirit is moving upon someone, they are unable. Nag-move na sa Kanya, pero unable niyang ma-accept. Bakit? They are unable to accept it. They seem to feel that the Holy Ghost is an overwhelming spirit. Feeling lang to. Feeling lang to. Ang sarap dito. Hindi ganun. Pag naramdaman mo yun, paniwala mo na. Ito na yun. Ganun ang faith, mga kapatid, no? Pag may naramdaman ka na, eto na yun. Kaya laging instruction sa amin nun, nung wala pa akong Holy Ghost, ang sabi sa akin, kasi dati takot ako eh. Nung sabi sa akin ng isang Pilipino dyan, no? Sabi sa akin, pag naramdaman mo na, lalo ka nang magpuri. Hindi yung, pag may naramdaman ka, titigil ka. Hindi mo ma-accept. Titigil mo eh. Ituloy mo. Dahil isa-submerge ka ng Holy Spirit. Mararanasan nyo yun, mga kapatid, no? Kaya sabi dyan, no? Yung iba ay hindi nakatanggap dahil ang sa tingin nila, overwhelming presence lang. Feeling lang. Yan, no? That is altogether, sabi dyan, different from the breath of God which they feel during worship or even at the altar. Dahil mamaya, mararanasan talaga natin. Huwag tayo manood. No, huwag tayo manood. Kasi minsan, no, may nanonood. Nanonood lang. Hindi. Gusto mo malis sa Holy Ghost? Ikaw din.
taas mo yung kamay mo, magpuri ka sa Diyos, may mararanasan kang presensya ng Diyos. At maya ng konti mararanasan mo, nagsasalita ka na ng iba't ibang wika. Praise God. Hallelujah. Often, the Spirit is upon a person, but they fail to receive it. No? They fail to receive its fullness because they could not say within themselves, this is the Holy Ghost. Hindi nila matanggap. Bakit? Hindi nila paniwalaan na ito na yung Holy Ghost. Holy Ghost na to. Ito na yung Holy Spirit. Binibigay na. Hindi nila mapaniwalaan. Kaya hindi nila tuluyan matanggap. Kasi andun yung doubts. Kaya tinuturo ito para pag naranasan natin mamaya, praise God, huwag kang tumigil, huwag mong iputol. Diretso mo siyang puriin. Puriin mo siya, i-worship mo siya. No? Kasi sabi dyan, often the Spirit is upon a person but they fail to receive its fullness because they could not say within themselves, this is the Holy Ghost falling on me right now. Yeah. Praise God. This is the Holy Ghost that I feel. This is the Holy Ghost that I'm receiving right now. Tingnan sa Acts 8:14 hanggang 16. Walang karanasan ito mga to. Pero pumunta si Peter and John para ilihan sila. Bakit? Baptize na sila lahat in the name of Jesus Christ. Ito yung verse na nagbukas sa akin na totoo pala na ang Holy Spirit hiwalay pala sa water baptism. Kasi may manangangaral. Yung pinanggalingan ko, pag baptize ka na daw sa tubig, may Holy Spirit ka na. Wrong. Wala yun sa Bible. Ang nasa Bible, water baptism and Holy Spirit ay magkahiwalay. Hindi yan iisa. Magkahiwalay yan na nangyayari or magkasunod. Yan. Sabi sa Acts 8:14, now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John. Paano nila na-receive? Tignan natin sa 15. Who when they were come down, prayed for them. Pinag-pray ni Peter and John. Yung mga taga-Samaria, hindi yan konti, marami yan. Prayed for them that they might receive the Holy Ghost. Pinag-pray nila. Bakit? Baka matanggap na nila yung Holy Ghost. No, para ma-receive na nila ang Holy Ghost. For as yet, He was fallen. Yan. Bakit? Saan ba galing yung Holy Ghost? From above. Nalagay sa Acts 2:4. No? Rushing mighty wind. Praise God. Sabi niya sa 16, for as yet he was fallen upon none of them, only they were baptized in the name of the Lord Jesus. 17, then lay they their hands on them, and they received the Holy Ghost. So pinatungan sila ng kamay ni Peter and ni John at sila ay naka-receive ng Holy Ghost. Bakit pinatungan? Dahil utos na Lord sa Mark 16, 17. You shall lay hands on them. And they shall speak with new tongues. Praise God. So ganyan pagtanggap ng Holy Ghost, no? From above. Praise God. From the Lord. Magpuri ka lang, may maramdaman ka. Huwag ka magduda, maniwala ka. Pag may naramdaman ka, sabihin mo na sa sarili mo, eto na yun. Exciting to. Excited na ako. Eto na yung naramdaman, kaiba to. Hindi to normal, hindi to normal. Eto na nga yung Holy Ghost. Lalo kang magpuri. Yan, totoo yan mga kapatid. Praise God. Lalo kang magpuri. Praise God. Dahil maranasan mo yung the best experience mo sa buhay at doon mag-umpisa ang pagbabago ng buhay mo. Bakit? Sabi sa Acts 1:8, pag natanggap mo ang Holy Ghost, ano sabi niya? You shall receive power. Yan. You shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me. At kaya ang magiging saksi. Praise God. Malapit na tayo matapos mga kapatid. Praise God. Hallelujah. We shall have 3 minutes. So sabi nyo, another trick of Satan, may isa pang trick sa Satan kung ba't di ma-receive ang Holy Ghost. Praise God. Is to remind the seeker that he is in the flesh. Hindi ka makatanggap ng Holy Spirit, nasa laman ka eh. You know, maraming dahilan ng mga David para ihadlangan ka talaga maka-receive ng Holy Ghost. Another trick of Satan is to remind the seeker that he is in the flesh
and thus frighten him away at tinatakot. Yan, no? Frighten him away from the reality of the Spirit. Yan, no? Huwag kang matakot. Dahil pag ikaw ay pinato ng kamay ng mga kapatiran mamaya, kasi alam niyo mga kapatid, ito totoo eh. Marami kaming nilalihan sa ibang bansa. Praise God. Ang iba'y di naka-receive. You know why? Meron silang tinatawag na mental reservation. Nag-worship sila, pero some part of their mind nag-iisip. Baka mantumba ako, baka mabugi ako, yung pustiso ko, mahulog. Andun na lahat ng dahilan. Baka mauntog ako, baka mataba ako. I'm telling you, we are telling you, once na may nag-layer sa sayo, pinapaikutan ka na ng mga kapatiran para ingatan ka. At sa totoo lang, marami nang nauntog dito, walang nangyari. Because Holy Ghost yun, si Lord yun. Si Lord yun. Marami na. Pero for your sake, sa mga walang Holy Spirit, baka nagda-down ka, pinapaikutan ka. Pinapaikutan ka ng mga kapatid. Pag pinag-pray ka, may nakapalibot na sa'yo. No, bakit? Kailangan namin marinig na ikaw ay nag-speak in tongues to prove that you have received the Holy Ghost. Kaya mag-excited tayo mga kapatid mamaya, no, sa altar calling. No? Maging sa praise and worship, may mga nakakatanggap ng Holy Ghost sa praise and worship. Kay Cornelius nga, Bible study na rin, nakatanggap sila eh. Di ba? Kasi nga, nasa heart ng tao yun. Wala yun sa preacher. Ang trabaho ng preacher is to preach, to teach. Kaya nga lahat ng nakareceive ng Holy Ghost sa Bible, ano nakalagay? When they heard. When they heard. When they heard. When they heard. So when they heard, what is their reaction to what they have heard? Yun ang tinitignan ni Lord. What is your reaction after you hear this? So rin yan, narinig nyo na, excited pa kayo. Yan ang tinitignan ni Lord. No? Praise God. Hallelujah. No? Kaya huwag tayong matakot dahil totoo ang Holy Ghost baptism, mga kapatid. No? Praise God. Ako kasi natakot noon. Bakit? Yung nag-share kasi sa akin, utal-utal. Tapos nakakatakot mag-share. Pupuntok yung dibdib mo. Titigas yung tiyan mo. Titigas ang panga mo. Parang ang sasabog, sabi ko eh. Brad, kung ngayon lang, ayoko na lang ng Holy Ghost. Kung magkwento kasi. Brad, baka andyan ka. God bless you. Ginamit ka pa ni Lord. Sis Brother Luciano, 7 years siya nag-share sa akin. Ganun kataga. Pupunto ang didi mo. Parang titigas. Sumuka niya, parang namumula pa. Kasi grabe, nakakatakot pa rin. Pero nung naka-receive ako ng Holy Ghost, hindi ganun, napakasarap. Walang pumutok. Kala mo, wala. Naramdaman ko una sa kamay. Parang hangin na kasukat ko. Nasa kanya, hanggang kumaganyan. Tapos dito din, pasalubong. Hanggang sa iyan na, nagnam na to, nag-hallelujah ako. Ako mismo narinig ko, iba na ang naririnig ko. Yung hallelujah ko, sa utak na lang. Nag-hallelujah ako hanggang sa nag-twist na yung tongue ko. Yan ang lahat ng nasa Bible na naka-receive ng Holy Ghost. They all spoke in tongues. Ano sabi ng Apostle Paul? Ano sabi ng Apostle Paul? I speak in tongues more than you all. Sabi niya sa mga apostles. Kung speak in tongues lang, ako pinakamadalas mag-speak in tongues, sabi ng Apostle Paul. Kaya huwag tayo matakot mga kapatid, no? Kaya yun ang isang trick ng devil. Takutin ka. Huwag ka matakot. Dahil sa totoo lang, yung presence ni God, hindi nakakatakot. Napakasarap. Ibang klase. Glory to God. Great experience, no? Faith, however, steps over such reasoning and blindly flings itself into the arms of an approaching God. Yan. Yan yung sinasabi ko kanina, no? Dahan-dahan mong maramdaman yan sa fingers mo. Parang karayo, pero hindi masakit. Parang gano'n lang. Na marami. Tapos ang lamig. Bumababa. Kasukat ng arm mo.
Tapos antayin nyo. Tapos dito rin. Tapos ang sarap makareceive ng Holy Ghost. Kaya kailangan huwag kang titigil. Kailangan malunod ka sa Holy Ghost. Kasi ikaw mismo, no, magiging saksi sa maririnig mo sa sinasabi mo. Yan yung spirit to spirit. No, glorifying God from your spirit to God's spirit. Yan yun. Kaya huwag tayo matakot. I-enjoy natin, no? Praise God. May mga nakalasin dito ng Holy Ghost. Praise God. Almost 1 hour, hinahayaan na namin dyan. Kumain na kami lahat. Nakapaghugas na. Tangas pa ng tangas. Sige lang, kaya mo na siya. Mag-enjoy na siya. So, ito mga kapatid. Di ba? Praise God. Praise God. No? Sabi, nung nagising siya, ano, saan ka nagpunta? Kasama ko si Moses, Pastor. Natulog ako doon 3 nights. 3 nights? Grabe. Nakapag-prepare na ng pagkain, nakapagkainan na, nakapaghugas na, andyan pa rin siya, tangs-tangs. Sige, hayaan mo na siya. Di ba? Brother Jimel, ganun din. Late pa oh. Praise God. Dati kasi nanloloko yan. No? Pag nagbibideo ako, dada sa video ko, sabi ko, may araw ka rin, nakakatanggap ka talaga ng totoo. Ay kung mananay, sinabi siya ng nanay niya, manampalataya ka. Yun nangyari. In oras, nakaupo, pagod na. Naging totoo. Dahil totoo ang Holy Ghost. Praise God. Hallelujah. Sabi niya mga kapatid, Satan will also try, ito pa, Satan will also try and cause the seeker to doubt that he will receive the Holy Spirit right now. Tuturo niya sa iyo na, hindi ko pa oras. Tuturo niya sa iyo na, hindi pa ngayon. Yan ang sinasabi ng devil. Kaya nagiging kalat na, kung akin yan, hindi totoo, matagal nang sa iyo yan. Kung talaga akin yan, bibigay sa akin ng Diyos ngayon. Hindi. Ang totoo niyan, bibigay talaga sa iyo ng Diyos ngayon. Hindi kung, hindi sana. Praise God, no? Satan will also try and cause the seeker to doubt that he will receive the Holy Spirit right now. Pagdududahin ka na hindi mo ma-receive ngayon. Amen. At this particular time, kaya sabi niya, I believe God will give me the Holy Spirit, but maybe not tonight. O yan, yung mga bulo ng diablo. Mapapaisip ka, hindi ko pa siguro oras, hindi totoo. Ikaw nag-iisip niya, bulo ng devil yan. No? Matagal nang binibigay ng Diyos ang Holy Ghost. Matatanggap mo yun ngayon. Depende sa'yo kung maniniwala ka, kung pananampalatayaan mo. Kaya sabi sa John 7:37 to 39 kanina, no? To them that believe. To them that believe. Praise God. Ganyan kay Sister Jessa, last week lang, di ba, no? To them that believe. O, sabi niya agad, believe siya, o, tanggap ka agad. Di ba? Yun lang talaga ang part natin, mga kapatid, no? Sabi dyan, hallelujah, I believe God will give me the Holy Spirit, but maybe not tonight, that is wrong. Maybe not yet my time, that is wrong. If it's for me, that is wrong. Praise God. The courageous, faithful, ito na, ang talagang gusto makalisin ng Holy Ghost. The courageous, faithful, seeker, emphatically, forcefully, strongly, believe. Yan, no? The courageous, faithful, seeker, emphatically ask, why not tonight? Ba't hindi ngayon, Lord? Yan. Ba't hindi ngayon? Praise God. No? It is gift for me. As the Bible says it is. Why shouldn't I receive it now? Dapat ganyan attitude natin. Di ba? Kasi ano yung mga kapatid ng Diyos, nakakausap. No? Nakakausap ang Diyos. Lord, di ba sabi mo? Di ba ganyan ako eh. Pag may kailangan ako sa Diyos, sinasabi, di ba? Sabi mo, Lord. Ikaw nagtalaga. Ikaw bala sa akin. Di ba? Lord, di ba sabi mo may Holy Ghost, may gift? Ngayon, susundin ko gagawin ko gawin mo rin. Di puro salita. And you will receive the Holy Ghost. Praise God. No? Hallelujah. So yan po yung pangalawang dahilan. Yan. Next week, pag-aaralan natin yung pangatlo. Yan. Pero hindi natin kailangan tapusin yung aralan nito para doon mo palang i-desire ng Holy Ghost.
ngayong araw, itisan mo Holy Ghost dahil ibibigay sa iyo ng Diyos ang purpose. In Jesus' name, just believe and have faith upon His Word. You will experience it. Amen? To God be all the glory. God bless everyone. Nawa tayo ay nalo na dagdagan at nagkaroon ng pag-aayos. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Amen.